Isinapubliko ng ilang mambabatas ang kanilang statements of assets, liabilities and net worth sa gitna ng panawagan ng Office of the Ombudsman na voluntaryo itong gawin. Hinamon din ng mga kongresista sina Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at iba pang matataas na opisyal na ilabas sa kanilang SAL-N. Nakatutok si Ian Cruz. Unang naglabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N si Senador Risa Ontiveros. Dito, nakasaad na meron siyang mahigit 19 na milyong pisong ari-arian at halos 900,000 pisong mga utang tulad ng car loan. Kaya ang deklarado niyang net worth para sa taong 2024 ay 18.986 million pesos. Ayon naman sa datos na inilabas si Senador Ping Lacson, itong June 30, 2025, nang magbalik siya sa Senado, nagdeklara siya ng halos 245 million pesos na net worth. Mas mataas ito sa 57.8 million pesos ang huli niyang idineklarang net worth noong June 30, 2022. Paliwanag ni Lacson, mula nang natapos ang kanyang termino noong 2022, pumasok siya at 2 business partners sa lehitimong real estate at trading business kaya sumipa ang kanyang net worth. Magbibigay daw siya ng karagdagang detalye kaugnay ng kanyang 2025 SAL-N. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dati na siya naglalabas ng SAL-N sa mga nagre-request na media, kaya handa rin siyang gawin ito ngayon. Just to support yung mga kasamahan natin. Bukas rin ako na sa publiko yung SAL-N natin. Kailan niya, sir, balak kung... Pag ready na siya, no? Ready na siya. Wala ring problema kay Senador J.V. Ejercito na maglabas ng SAL-N. Sabi na rin ako na I am open, I will allow my SAL-N to be made public. Marami na sa amin, actually. Inaano lang yung parameters kasi yung mga address, number, security. Siguro may mga ano lang, yung mga for issues of security, yung mga i-withhold. Sa Kamara, ipinost online ng Makabayan Block members ang kanilang mga SAL-N. Merong 10.9 million peso net worth si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, habang 280,000 pesos ang net worth ni Kabataan Representative Rene Co. At mahigit 1 million pesos ang net worth ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago. Hamon nila sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang elected at appointed government officials. Isa publiko na rin ang kanilang mga SAL-N. Si Akbayan Party List Representative Shell Joc na naman, nasa mahigit 13 million pesos ang net worth, habang 1 milyong piso kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Si Dinagat Representative Kakabag-Aw naman, nasa mahigit 15 million pesos ang net worth. Batay naman sa SAL-N na inilabas ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, meron siyang mahigit 2.2 million pesos na net worth as of July 2025. 5.3 million pesos naman ang net worth ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga, batay sa SAL-N na ipinost niya online. Hindi pa kasama rito ang hindi pa naisasali na minanang assets mula sa yumaong ama at si dating Congressman P.D. Barzaga, mga sasakyan, ari-arian sa Dasmariñas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok. Pinaimbestigahan ng isang private citizen sa ICI ang posibleng koneksyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Maynard Ngu, isa sa mga nadadawit sa anomalya sa mga flood control project. At nakatutok si Jonathan Andal. Isang private citizen ang nagpunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para hilinging silipin ang posibilidad na nakinabang umano ang First Lady kay Maynard Ngu sa issue ng flood control. Isinumite ni John Santander ang isang liham sa ICI para rito. Walang direktang pag-atake sa ating First Lady. Patas dapat lahat imbestigahan. So, ulitin ko, hindi ito kaso pag-file ng case. It's a letter of sentiments lang. Ipinakita rin ni Santander ang mga litrato na nakuha daw niya online. Dito magkasama ang unang ginang at si Maynard Ngu, ang tech billionaire na idinadawit sa anomalya sa flood control projects. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang unang ginang at si Ngu. Sabi ng ICI, susuriin muna nila kung may basihan ang mga ibinigay na impormasyon ni Santander. Pero payo nila sa publiko, huwag basta-basta maniniwala sa mga aligasyon. Kasi kung meron basihan yan,
para magpatuloy ang investigasyon, then we will move forward. We will investigate. And we will make sure to call these people who will be responsible or who might be responsible to this flood control. Ayaw naming madiskaril ang aming mga investigasyon dahil lamang sa politika. Nanawagan din sa ICI ang grupong Isang Bayan na payagan ng mga civil society group na maging observer sa investigasyon kung hindi talaga nito isa sa publiko ang mga pagdinig. Kung meron man lang observer doon o merong mga representante, kahit hindi naman kami magtanong, makikinig lang, ano? Kahit yung US Embassy, pinakinggan na nila, inimbitan na nila doon. Yung, bakit yung mga civil service organization, baka pwede namang mga isa, dalawa, tatlo sa amin, makapag-dialogo sa kanila. Sa ikalawa namang pagkakataon, hindi na naman makakaharap sa ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dahil nagpasabi raw ito na may sakit. Hihingan siya ng medical certificate at inurong na lang sa November 11 o 12 ang susunod niyang pagharap sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa unang pagkakataon, pasok na sa top 5 national concerns ng mga Pilipino ang korupsyon, batay sa pinakahuling tugon ng Masa Survey. Sa non-commissioned survey ng Octa Research, nanatiling top national concern ang pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero pangalawa na ngayon ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyung dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. Ang pagkabahala sa korupsyon ay tumaas ng 18 percentage points. Mula sa 13% noong Hulyo, umakyat ito sa 31% nitong Setyembre. Sumunod naman sa urgent national concern ang pagkakaroon ng murang pagkain, pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at pagsugpo sa kahirapan. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki mga mata ng mga residente ng Isang Bayan sa Ilocos Norte dahil sa napakalaking tuna na nahuli sa kanilang dagat. Gaano kabigat ito at magkano kaya nila ito naibenta? Nagkagulo kamakailan ang mga residente ng Barangay Davila sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa nahuli ng isa nilang kabarangay. Isang napakalaking tuna. Kaya po marami pong taong tumingin po sa may tabing dagat po kasi ngayon lang po sila nakakita ng ganun kalaking bluefin po or big tuna. Hindi po nila isinakay po sa bangka kasi sobrang laki po, hindi po kakayanin. Para may ahon ng napakalaking tuna na nasa 360 kilos ang bigat, nagbayanihan na raw ang mga residente. Isa sa mga tumulong, si Narciso. Marami po kami nag-usong-usong. Inawaso sa bangka. Yun, tulong-tulong na po kami para ho siya ay madala ho dito sa ibabaw. Magkano naman kaya na ibenta ang napakalaking tuna? Ang tunang nahuli sa Pasukin, posibleng isa raw Pacific bluefin tuna o Tunus orientalis. Ang mga tunang ito, highly migratory. Ibig sabihin, kaya nilang lumangoy ng napakalayong distansya sa Pacific Ocean. Predatory din ang mga ito. Kabilang sa kanilang mga kinakain, ang pusit, krill, alimango, at maliliit na isda gaya ng sardinas. Ang isang adult na Pacific bluefin tuna, maaaring humaba ng hanggang 1.5 meters at tumimbang ng 60 kilos. Pero ang pinakamalaki raw sa mga ito, umabot ng 3 meters ang haba at 450 kilos ang bigat. Yung iba, umabot nga ng mga almost 500 kilos. Pero hindi siya yung pinakamalaking tuna talaga. Considered sila as bihira lang po. Napasama sila doon sa less common type of tuna na ini-exploit natin sa fishery. Samantala, ang 360 kilo na Pacific bluefin tuna na nahuli sa Pasukin, maibenta raw sa halagang 60,000 pesos. Pinatay po ng mismong bayan na kumuha po. Binenta po nila sa Cubao. Pero may ideya ba kayo kung ano at gaano kabigat ang pinakamalaking tuna sa buong mundo? Ang pinakamalaking tuna sa buong mundo ay ang Tunus o Atlantic bluefin tuna. Umabot hanggang 3.7 meters ang haba nito at maaaring tumimbang na higit 900 kilos. Ang pinakamabigat na naitalang huling Atlantic bluefin tuna sa kasaysayan na huli noong 1979 sa Nova Scotia sa Canada. Tumimbang ito ng 679 kilos. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo
24 oras. Itinanggi ni Jillian Ward ang ilang issue kabilang ang pagkakaroon umano ng taga-sustento kaya may sports car at magarbong debut. Iginit niya ring di pa niya nakilala, na-meet, nakausap o nakita si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Makichika kay Athena Imperial. Lahat na meron ako pinagpaguran ko, and my mom would never do that to me. And sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganun yung mom ko. Sorry. Tapos nadadamay po siya sa lahat ng to. Nananahimik yung mother ko. Everything I have, everything I own, everything I post, everything I flex, I bought it with my own money. Emosyonal si Sparkle actress Jillian Ward nang ipagtanggol ang sarili sa intrigang ilang taon nang pilit idinidikit sa kanya. Kabilang dyan ang pagkakaroon umano ng benefactor ni Jill na nagsusustento sa kanyang lifestyle. Nag-start po to 4 years ago. I was 16. And at the time, ayoko po magsalita kasi lagi sinasabi sa akin, if it's not real, hindi mo kailangan magsalita. Last week, lumabas na naman po siya. Tinawanan ko pa siya nung una. Then, nung nagbasa po ako ng comments, sobrang na-hurt na po talaga ako kasi sobra po yung pambabastos ng mga tao because of fake news. Nakakainsulto para kay Jillian ang mga komento dahil pinaghirapan aniya ang perang ipinambili ng mga meron siya, gaya ng isang sports car. Nabili ko po yung Porsche Boxster. It was a second-hand car. Nabili ko po siya for 1.2 million. May deed of sale din po ako, may resibo ako. My dad has it. Tapos ang kinakalat po nila ay sobrang mahal daw niya. Tapos may nagbigay daw sa akin. Eh, binili ko po yun with my own money, Tito Boy. Lahat ng meron ako, binili ko with my own money. With my own hard work. Sinagot din niya ang issue tungkol sa kanyang magarbong debut. Pagdidiin ni Jill, wala siyang masyadong ginastos nang i-celebrate ang kanyang 18th birthday dahil regalo at may mga nag-ambagan para rito. May mga CCTV na magbibigay ng pruweba na nakita ka raw na may kasama kang sponsor. Comment. Yung nga po gusto ko sabihin sa kanilang lahat kasi sinasabi nila, pati po sa mga comments, kinakalat nila na mayroon daw CCTV footage. Pumupunta daw ako sa hotels to be with old men na binibigyan po ako ng cars or sinosponsoran yung dibo ko. It's not real. And kung meron silang CCTV footage, I dare them na ilabas po yun. And sana kung maglalabas sila, hindi AI. Itinanggi din ni Jillian ang intriga sa mga online post na iniuugnay siya kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Bagay na nauna nang itinanggi ni Singson. Never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. So hindi ko talaga alam paano po nila nagawa-gawa lahat ng to kasi never ko po talaga siyang na-meet. Never ko po siya nakausap. Doon sa mga comments, may mga nagsasabing, ninong di umano ng isa sa mga kapatid mo, si Manong Chavit Singson? Is this true? Oh no, never po So namin hindi siya, rin ito totoo? Never po namin siya na-meet. Aaksyonan din daw ni Jillian ang mga nagpapakalat ng fake news na meron siyang secret baby. Para every week na lang po may fake news about me. And honestly, gusto na rin po namin ng GMA na mag-take ng legal action kasi cyber libel na rin po talaga. It's not right. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Isinugod sa ospital ang ilang estudyante sa Bicol University matapos mahilo at himatayin sa gitna po ng isang aktibidad. Ang tinitignan dahilan, ang may kulay na usok na ginamit sa pagtatanghal ng mga estudyante. Nakaranas umano ng paninikip ng dibdib at nahirapang huminga ang mga nakalanghap ng usok. Dahil sa insidente, suspindido hanggang bukas ang klase sa universidad. Sa isang pahayag, sinabi ng Bicol University na agad nilang binigyan ng tulong medikal, pinansyal at psychosocial ang mga naapektuhang estudyante at tauhan nito. Patuloy nilang iniimbestiga ng insidente sa tulong ng mga ahensya ng lokal na pamahalaan. Balik-kulungan ang dalawang lalaking sospek sa panloloob ng isang bahay sa Teresa Rizal. Na-recover sa kanila ang laptop at bag na kanilang ninakaw. Ang nahulikam na insidente tinutukan ni EJ Gomez. Nilooban ng dalawang lalaking yan ang isang bahay sa Teresa Rizal madaling araw nitong Biyernes. Nakasuot sila ng sombrero at balot ang mga mukha. Ilang segundo lang, lumabas ang isa sa kanila at may bitbit ng dalawang bag.
Sinundan siya ng kasama niya na tinangay naman ng isang laptop. Sa isa pang CCTV, kita ang pagtakbo at pagtakas ng mga sospek. Hindi kami matulog ng anak ko, tapos parang may kumakaluskos. Yung mga pusa namin, dapat yun natutulog na. And mga nakaabang, parang may inaabangan sila, nakatingin sila lahat sa may pintuan. Tapos biglang may naramdaman ako, yung kurtina ng pintuan namin, parang may humawi. Tapos kinuwit ko na yung anak ko, sabi ko, EJ, may anino. Maya-maya, merong papasok na dun sa ilalim, sa silong namin. Sabi ko, hoy! Tapos humoy-hoy na rin yung anak ko. Ayun na, nagtakbuhan na kami. May nagtalakaw! Nakajakit na hindi! Pinasok kami! Ayon sa biktima, nagkakahalaga ng halos 30,000 pesos ang laptop. May 2,000 pisong cash ang wallet at 2 bag ng kanyang mga anak. Base sa pahayag ng ilang saksi, gumamit ng motorsiklo ang mga sospek papunta sa nilooban nilang bahay. Pero naiwan nila ito matapos tumakas. Itinabi raw ng mga biktima ang nasabing motor sa tapat ng kanilang bahay para masapul sa kanilang CCTV kapag binalikan ng mga sospek. Kinaumagahan, isang lalaki ang kitang nagmamaniobra ng motor. Nakorner na siya ng mga residente sa lugar. Inaresto siya ng pulis na pag-alamang tiyuhin siya ng isa sa mga sospek sa panloloob. Hindi raw niya alam na ginamit ang kanyang motorsiklo. Nalaman niya na nga lang kinabukasan ng umaga na yung motor niya is ginamit nga daw po nung sospek na 2 at dinala sa Teresa. At so nangyari, nakipagtulungan po siya sa amin at sinabi niya sa amin kung sino yung 2 sospek na yon. Sa follow-up operation, magkasunod na naaresto ang 2 sospek. Na-recover sa kanila ang laptop at mga bag pero wala na ang pera. Aminado sila sa krimen. Gawa ng pangangailangan ng bayad mo sa utang, ganyan. Daming utang. Tapos? Kaya nagawa yan. Pasensya na po sa nagawa namin. Sa records ng pulisya, dati nang nakulong ang mga sospek dahil sa pagnanakaw at droga. Maharap ang mga sospek sa reklamong theft. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nakakubra ng halos 2 bilyong pisong kontrata sa LTO ang kumpanyang iniugnay sa nagbitiw na kongresistang si Zaldico. Ayon sa hepe ng LTO, may mga irregularidad sa mga proyekto tulad ng sobra-sobrang pagbabayad. Nakatutok si Mariz Umali. Ang nagbitiw na kongresista at kontrobersyal na dating chairman ng House Appropriations Committee na si Zaldico, lumalabas ngayong hindi lamang nakakuha ng kontrata sa Public Works, Agriculture at Education Departments. Nagkaroon din daw siya ng kontrata sa Land Transportation Office na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong piso. Ibinunyag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, meron umanong irregularidad sa 3 proyekto nito sa ahensya. Highlighted the deficiency and non-compliance with the contract requirements and specification on non-utilization, underutilization of various components in the facility and improper computation of the contract results in overpayment amounting to 26,993,332. Nagagalit ang ating Pangulo. Hindi ho birong pera ng gobyerno. Hindi po siya maliit na halaga. At ang mga kontratista raw sa mga proyektong ito. Upon closer investigation, it was further determined that the joint venture contractors of this project were LDLA Marketing and Trading and SunWest Corporation and SunWest Corporation and Development Corporation. Notably, one of the entities, SunWest Construction, has been linked to Ako Bicol Representative Elizalde Zaldico. Ito po yung Central Command Center na isa sa 3 proyektong finlag ng Commission on Audit. Bakit kanyo finlag? Kasi kung makikita ninyo, bagamat operational naman daw, iilan lamang yung mga equipment dito gaya ng mga desktop, LED screen bukod sa server sa baba. Pero nakakahalaga na raw ito ng mahigit 900 million pesos. Pinaiimbestigahan na ito ngayon ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at Office of the Ombudsman para masampahan ang kaso at mapanagot ang mga sangkot. Kabilang din sa pinaiimbestigahan ngayon ng LTO ang IT Training Hub at ang Road Safety Interactive Center na may kontratang nagkakahalaga ng mahigit 499 million pesos.
Ayon kay Assistant Secretary Lacanilaw, ang mga kontrata ay pinirmahan noong 2021 sa panahon ni dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at binayaran daw ng buo sa panahon ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong 2023 at 2024. Yes, kasi siya ang pumirma. Kung ako ang tatanungin. Pangalawa, bakit i-receive itong building na to kung alam po natin na kailangan maimbestigahan? Si Mendoza ay giniit na walang irregularidad sa pagbabayad ng LTO sa mga proyekto. So nung tinapos ng kontratista yung project, meron naman tayong mga technical working groups who check yung compliances. Doon lang po namin nabayaran. Pero mind you, ang binayaran lang namin yung tail end ng kontrata kasi may previous payments made by the previous administration. Tungkol naman sa mga alegasyon ng overpricing at pagkakaugnay ng kontratistang SunWest, sabi ni Mendoza, at that time ng SunWest, hindi naman issue at that time Hindi pa siya na-blacklist o wala namang negative information at that time. So, okay lang yan. Sinubukan naming kunan ng pahayag si dating LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante at ang SunWest, pero hindi nila sinasagot ang aming mga tawag at text. Habang sinusubukan naming kunin ang pahayag ng LDLA Marketing and Trading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Eto na nga, the secret is about to be revealed dahil makikilala na natin finally ang unang 2 bagong housemates na papasok sa bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Oh, tama kaya ang mga hula ninyo? Live yang ichichika sa atin ni Nelson Canlas. Nelson? Iya, dahil nalalapit na ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya, eksklusibo na nating ipakikilala ang next batch of housemates ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Young and fierce, yan ang mga katangyan ng first 2 housemates na papasok sa bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Eksklusibong nakachikahan ng GMA Integrated News ang Gen Z Sparkle at Star Magic Artist. First on the list, isa siya sa mga next Gen Z artist ng ABS-CBN. Anak siya ng negosyanteng si Neil Arce at stepson ng aktres na si Angel Locsin. Ready nang magpakatotoo, si Joaquin Arce. Sa dami ng shows, bakit PBB Celebrity Collab Edition yung gusto mong salihan? I'm a fan of the show, so I watched last season. I'm a huge fan of, PBB as a show. So I decided, why not give it a try? Next up, she's one of the rising stars of the Kapuso Network. Sweet but tough dahil pinatatag ng mga pagsubok. Sofia Pablo. This is something big for me kasi I was always a victim of misconceptions, fake news, and I feel like the people know me for my work, sa mga memes ko. I want them to know me for who I really am. Tatagal ng mahigit kumulang 100 days ang new batch of housemates sa loob ng PBB House kung saan dadaan sila sa maraming physical at psychological challenges. Pero para kina Sofia at Joaquin, inihahanda nila ang kanilang kalooban para sa mga bagay na mamimiss nila sa outside world. I hung out with as much friends as possible. Of course, keeping quiet. But for me, in my mind, it's just like, I'm not gonna see them for a while. Parang, kailangan ko na mag-hangout sa family ko, sa mom ko, sa dad ko. I'm sure tatamaan yung Pasko and New Year. Ni-ready mo ba yung sarili mo dyan? I think I can never be ready for that. Kasi, again, sa buong buhay ko, I never spent Christmas or New Year away from my mom. Kasi 2 lang kami. And even si mommy, like, she was crying. If I'm not there, she's gonna be alone. But then again, inisip namin na 1 Christmas, 1 New Year, kabalit ng pwedeng ma-appreciate ka na ng tao for who you really are. So, sugal talaga yun. Ano naman kaya ang babaunin ni Joaquin? Ito ang sinabi ng mga na-interview ko before, ang hack daw ay magdala ng maraming toiletries. At saka damit. Yes. Ikaw ba?
Yes, I'm big on toiletry. So marami kang dala? Yes. Ano-ano? Sana papayagan ako. May dalawa akong toothpaste. Usually pang 4 months yung isang tube ng toothpaste. Pero may dalawa akong tube just in case, if I wanna share. Kung walang manghihingi. Yeah. Bago naman pumasok, may mensahe si Sofia, lalo na sa mga nagsasabi na siya ay isa sa mga favorites. That's what people always say. Totoo, Sir Nelson. Sabi ko, I don't want to call it favorite. I want to call it loved. Kumbaga, hindi ako paborito. Mahal lang ako kasi nga, mabuti akong tao. Kaya ko talaga sabihin yun. If you're watching I hope manood kayo ng PBB 2.0. Promise, papagitiin ko kayo. Bukod kina Sofia at Joaquin, abangan bukas at makikilala nyo ang dalawa pang housemates. Exclusive nyo lang mapapanood dito yan sa 24 oras. Balik sa iyo, Iya. Maraming salamat, Nelson Canlas. Umani ng iba't ibang parangal ang mga programa at personalidad ng GMA Network sa 6th Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Help System Dalta. At kabilang dyan ang inyong 24 oras. Nakatutok si Mark Salazar. Umani ng parangal ang GMA Integrated News sa 6th Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System Dalta sa larangan ng Excellence in Media, Vital Role in Nation Building and Youth Formation. Kapuso ang first choice ng communication students. Best News Program ang 24 oras. At Best Female News Personality si Vicky Morales. Si 24 oras anchor at action man Emil Sumangil ay itinanghal na Best Public Service Program Host para naman sa Resibo. Huwag nilang iwaglit sa kanilang sistema, sa kanilang puso't isipan ang telebisyon at radyo. Ito ang wastong pinagkukunan talaga ng impormasyon para hindi sila maligaw at dalhin sila ng kanilang pasya sa wastong buhay. Best AM Radio Station ng Super Radio DZBB 594 at Best AM Radio Female Personality si Tony Aquino. This is a celebration of the staying power of AM radio. Kasi siyempre sa traditional media pa rin, marami ang dinadaanan na proseso bago nating kumpirmahin ang balita on air. Best Podcast of the Year ang Barangay Love Stories Papa Dudut ng LS 97.1. Hall of Famer naman bilang Best Magazine Program ang Kapuso Mo Jessica Soho. Nasa Hall of Fame na rin ang Biyahe ni Drew bilang Best Travel Program. At syempre, Hall of Fame din bilang travel show host si Drew Arellano. Best Documentary Program naman ang Eyewitness. Best Documentary Program host si Atom Araulio. Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best Morning Show ang Unang Hirit. At Best Morning Show host si Shaira Diaz. Best Educational Program host naman si Cara David para sa Pinas Sarap. At Best Educational Program ang Born to be Wild. Wagi rin ng maraming kapuso entertainment shows gaya ng Daig Kayo ng Lola Ko na Best Youth-Oriented Program. Pito Manoloto, Tuloy ang Kwento bilang Best Comedy Program. Si Michael V ang Best Comedy Actor for TV, habang si Manilyn Reynes ang Best Comedy Actress for TV. Best Daytime Drama Series ang Abot Kamay na Pangarap. Magpakailanman bilang Best Drama Anthology. Best Game Show ang Family Feud. At Best Talent Search Program ang The Voice Kids Season 6. Kinilala rin sa Alta Media Icon Awards sina Boy Abunda bilang Best Showbiz-Oriented Talk Show Host. Si Dennis Trillo ang Best Actor for Television. At Most Promising Male Star naman si Jay Ortega para sa kanyang pagganap bilang Akio Watanabe sa Pulang Araw. Sa larangan ng pelikula, Movie of the Year ang Hello, Love Again at Best Actor si Alden Richards. Best Actress naman si Catherine Bernardo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Nakakataba naman ang puso. At bago po kami magtapos, nais muna naming magpasalamat sa 6th Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Help System Dalta. Maraming salamat po sa pagkilala sa 24 oras bilang Best
News Program. Taos-puso rin po ang aking pasasalamat sa paggawad nyo sa atin ng Best Female News Personality at Best Public Service Program po sa Wish Ko Lang. Maraming salamat po. Salamat din po sa paghirang ninyo sa inyong lingkod bilang Best Public Service Program Host. Para naman sa Resibo. Uy, congrats ha. Sa atin lahat. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ayan, feel na feel natin ito. 65 araw na lang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.